Maraming salamat po sa magandang awitin po ng choir. Akala ko tuloy, start na yung All Saints Fellowship natin. Dahil sa magandang awitin po na ito. So anyway, alam ko po excited po kayo para sa ating program mamaya. Pero bago po lahat, kailangan po natin humarap sa salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay patuloy nagmamahal, nagpapasalamat po kami sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat po aming Ama na bagamat hindi kami karapat-dapat sa dakilang kaligtasan po na ito, ngunit dahil po sa inyong napakalaking pag-ibig sa amin, naugasan ang lahat naming mga kasalanan sa pamamagitan po ng inyong mahalagat dugo. At salamat din po sa pagbibigay sa amin ng maluwalhating pag-asa na makakasama po namin kayo dyan sa inyong kaharian, dyan sa langit. Salamat din po sa oras po na ito na binibigay niyo po sa amin para po humarap sa iyong salita. Kami po na mga pinabanal ng iyong dugo ay nagdanais na makapakinig ng iyong salita sa araw po na ito at tinadalangin po namin na makatanggap kami ng biyaya sa aming puso para sa ikalalago ng aming Christian life. Alam po namin na hanggang ngayon mahina pa rin po kami at marami pa rin mga kakulangan sa aming pamumuhay bilang inyong anak. Pero naniniwala po kami na dahil po sa inyong makapangyarihang kamay, unti-unti kaming lumalago, unti-unti kami natututo at unti-unti po namin natatanggap yung mga bagay na kailangan po namin matanggap. Aming Ama, patuloy po kaming dumadalangin na sa mga huling araw, lalo na sa pagtatapos ng taong 2024, patuloy niyo po nawa kaming gamitin at patuloy po ninyo kaming ihanda para sa mas malaking gawain para sa dito po sa Santa Rosa Church. Patuloy po kaming humihingi ng tulong physically and spiritually para po gawin ang inyong kalooban sa natitira po namin buhay dito sa mundo. Alam po namin na hindi po namin ito magagawa ng mag-isa, kaya nilagay niyo po kami dito sa iglesia upang sama-samang tuparin ang inyong kalooban ng sama-sama. Alam po namin Ama na patuloy po ninyo kami ginagabayan hanggang sa oras po na ito, kaya labis-labis po kami nagpapasalamat. Sa oras po na ito, dinadalangin po namin ang bawat brothers and sisters na hahabol po sa lugar po na ito. Ingatan nyo rin po sila at gabayan upang makasama po namin sila sa malawalhating fellowship. Ganon din, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na maaaring hindi po namin makakasama sa oras po na ito. Kung nasa man po sila at naman po yung kanilang ginagawa, patuloy niyo po silang ingatan, patuloy niyo po silang gabayan, at patuloy na tulungan upang mamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Sa oras po na ito, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Maraming salamat po muli. Lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Buksan po natin sa ating Biblia sa unang Korinto chapter 11. Unang Korinto, chapter 11, babasahin po natin yung verse 1. Unang Korinto, chapter 11, verse 1. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Kung nakita na po, basahin po natin verse 1, 3 to 1. Maging tulad kayo sa akin, gaya po kay Kristo. So, medyo. Let's check. Mic test, 1, 2, 3. Okay, so, salamat po. So gaya po ng nabasa po nating verse dito, ito po yung ating pag-aaralan at ito po ay naalala niyo po itong verse po na ito? Yes po. Ano po itong verse na ito para sa inyo? Ito po yung ating goal of this year para sa church. Ito po yung naging verse of the year para sa Philippine Life World Mission ngayong 2024. So, bagamat ito ay mahirap, bagamat ito ay parang imposible para sa atin, ito po ay humihimok sa atin
na patuloy na gawin itong bagay po na ito. Alam natin, di natin kaagad makakamit yung pagiging Christ-like na pamumuhay, pero si Apostol Pablo, sinubukan niya. At hanggang sa huling hininga or huling buhay niya, patuloy niyang ginawa yung pagiging kagaya ni Kristo. Kaya nga, siya lang yung merong lakas ng loob na sabihin itong verse na ito. Yes, maraming dakilang tao dito po sa Biblia. Maraming tao na kilala o sikat. Pero si Apostol Pablo, special siya, natatangi siya. Bakit? Dahil po sa verse po na ito. Marami siyang nagawa, marami siyang naibahagi or naiambag para sa Biblia, para sa lahat ng mga Kristiyano. Pero isang testimony, yung hinihimok niya, hindi lang sa mga brothers and sisters noon, kundi pati na rin sa mga brothers and sisters ngayon, at pati rin sa mga bagong brothers and sisters na magiging kabahagi natin in the future. Kaya anong sabi niya? Maging tulad kayo sa akin, kaya ko kay Kristo. Napakabigat nitong verse po na ito, sa totoo lang. Kahit na ito yung ating verse of the year, pero sinusubukan natin na maging kagaya ni Kristo, kung paanong si Apostol Pablo naging kagaya ni Kristo. Kahit na mahirap, kahit na maraming mga hadlang, kung bakit hindi natin magawang maging tulad ni Kristo, pero ito po'y lifetime na verse para sa atin. Yes, magpapalit yung taon, magpapalit yung verse of the year para sa atin. Pero itong verse na po ito ay habang buhay na natin gagawin. Bakit? Kung paanong si Apostol Pablo, mula sa pasimula nung naligtas siya, sinubukan niya na maging kagaya ni Kristo. And then hanggang sa huling hininga na ipinagkalob sa kanya ng Diyos, siya ay naging tulad kay Kristo. At yung mga katangian na ginaya niya or inimitate niya kay Kristo, yun din po yung ating i-imitate sa ating Christian life hanggang sa humarap tayo sa Diyos. Ngayon, ano ba yung mga Christ-like attitude or Christ-like anong tawag doon? Character para sa atin na dapat nating ma-develop. Naalala niyo po yung 4 na bagay ng topic ng 2024 New Year's Retreat? Medyo matagal na. Pero meron pong 4 na bagay ang kailangan natin mabuo sa atin bilang isang Kristiyano hanggang sa humarap tayo sa Diyos. Una, yung pag-ibig na kagaya ni Kristo. Umibig ng kagaya ni Kristo. Pangalawa, magpakumbaba ng kagaya ni Kristo. Pangatlo, pagsasakripisyo ng kagaya ng pagsasakripisyo ni Kristo. At pang-apat, yung pagsunod mismo na kagaya ni Kristo. Yung 4 na bagay po na ito ay worked out ni Apostol Pablo sa kanyang Christian life. Kaya nga, napakarami niyang experiences para sa 4 na bagay po na ito. At yun po yung pag-aaralan po natin, at yun po yung patuloy dapat nating i-develop sa ating Christian life hanggang sa humarap tayo sa Diyos. So yun nga, tayo ay inuutusan ng Biblia or binibigay na encouragement sa atin na maging kagaya ni Kristo. Ngayon, bakit ba tayo dapat maging kagaya ni Kristo? Dahil ba ako ay umattend sa isang church kung saan nandito si Kristo? Dahil ba ako ay kasama ng mga brothers and sisters na kay Kristo? Hindi po. Isa lang po yung dahilan. Bakit tayo dapat maging kagaya ni Kristo? Dahil tatay natin siya. Ama natin siya. Tama po ba? Ngayon, sa panahon po natin ngayon, hindi ko lang alam. Kasi noon, gusto ko na maging kagaya ng tatay ko. Hindi man sa financial, hindi man sa achievement, pero yung mga values niya, yung gusto ko matutunan sa Christian life ko. Habang nung bata ako, marami siyang itinuturo sa akin. Marami siyang binibigay na advice para sa akin. Kahit na yung tatay ko, mahigpit, stricto, pero marami ako natutunan sa kanya. Unang-una doon, disiplina. Tayo po, yes, alam natin yung disiplina ay magandang karakter para sa isang tao. Tama po ba? Pero yung katawan natin, minsan, hindi sumusunod sa disiplina. Tama ba? Kasi yung katawan natin, sanay na walang disiplina. Tama po ba? Pero habang nagpapatuloy tayo sa Christian life natin, sa pamumuhay natin bilang isang tao, natututunan natin kung ano yung disiplina para sa isang tao. Tama po ba? Actually,
Yung disiplina, meron po nakapagsabi na isa sa pinaka magandang character para ma-build up yung isang matalinong tao. Yes, maraming books, maraming textbook na given dito sa mundong ito. Pero kung wala kang disiplina na basahin yun, i-apply yun, baliwala yung lahat sa'yo. Tama po ba? Yes. Pwede natin i-feed or pwede natin pakainin lahat ng impormasyon na pwede nating ipasok sa isip natin. Pero kung hindi natin didisiplinahin yung sarili natin para i-apply yun, baliwala lahat. Kaya disiplina isang magandang character ng isang taong matalino. Tama po ba? Hindi lang siya basta maraming alam, kundi sinanay din niya yung kanyang sarili na maging disiplinado. Alam niyo po yung word na yun, disiplinado. So, isa po yun sa nakuha ko pong advice sa tatay ko. Yes, isa po siyang disciplinarian. Physically, and syempre, verbally. So, alam natin, sa kabilang banda, yung isang taong disciplinarian, para maituro niya yung disiplina sa mga tao, gumagamit siya ng physical, gumagamit siya ng verbal. Naintindihan po. So, ngayon kasi, medyo hindi na nagiging maganda yung impression kapag disciplinarian yung isang tao. Bakit? Kasi iniisip lang ng mga tao, palagi lang siya namamalo. Tama ba? Palagi lang siya nananakit para ipakita or ituro sa isang tao na kailangan niya maging disiplinado, ganyan. Pero nung unang panahon naman, hindi naman ganoon yung impression ng disiplinaryan sa mundo. Ngayon nga lang, syempre nagbabago yung kaisipan ng mga tao, mas lalong lumalawak. Pero magandang karakter yon sa atin bilang isang Kristiyano, yung pagiging disiplinado. Kagaya ni Apostol Pablo. Yes, hindi naman niya kaagad na-meet yung Christ-like character. Tama po ba? Pero habang nagpapatuloy siya sa kanyang Christian life, sa personal Christian life, nandun yung disiplina niya na ang goal niya, maging kagaya ni Kristo. Naintindihan po? At yun din po yung magandang attitude sa atin na itinuturo ng buhay ni Apostol Pablo. Huwag niyo lang ako gayahin kung ano yung mga ginagawa ko o yung mga sinasabi ko. Nais niyang ituro sa atin para magawa natin yung ginagawa niya, magawa natin or masabi natin yung sinasabi niya, unang-una, disiplinahin muna natin yung ating sarili. Tama po ba? Tayo, sanay tayo sa kilos na kagaya ng sanlibutan. Tama? Pero tayo na naligtas na, kailangan natin disiplinahin yung ating sarili, tanggihan yung mga bagay ng sanlibutan, mag-focus sa daan na binigay ng Diyos para sa atin, kasi nga, tayo ay namubuhay bilang isang bagong nilalang. Naintindihan po? Bilang isang bagong nilalang, meron tayong last time na pag-aralan po natin, di ba? Merong 5 bago sa buhay natin. Naalala niyo pa po ba? Oo, kunti lang sumagot. Ilang tulog pa lang yung lumilipas, ha? Ano po yung limang bago sa isang Kristiyano? Una. Sige, pag sunod-sunod. Okay, ano po yung mga pagkakasunod-sunod na natutunan po natin na bago sa ating Christian life? Una, bagong nilalang. Next, bagong buhay. Pangatlo, bagong bahay. Pangapat, bagong daan. Huli, bagong pag-asa. Yung pong 5 bagay na yun ay napasa atin nung tayo ay naligtas. Yun pong 5 bago na yun para sa atin, hindi po ito matagal pa na mangyayari. After nating maligtas, ito na yung mismong buhay natin. Kaya tayo ay namumuhay bilang isang Kristiyano. Tawag natin doon, Christian life. Ano ba yung pamumuhay ng bagong Kristiyano? Meron siyang bagong pag-asa, meron siyang bagong pamilya, meron siyang bagong pamumuhay, meron siyang bagong daan na dinalakaran, at meron siyang bagong karakter na dinedevelop sa kanya. Naintindihan po. Kagaya rin po ni Apostol Pablo.
Dahil nga, noon, siya ay mga alipusta, umuusig sa iglesia, nagpapapatay ng mga brothers and sisters na nauna. Pero after niya maligtas, lahat yun na bago. Tama po ba? So, instantly, dahil nga sa biyaya ng Diyos, naligtas si Apostol Pablo. Pero yung pamumuhay niya, para maging Christ-like, hindi po yun instant. Naintindihan po. Ganon din po sa atin. Ngayon, nabubuhay tayo bilang anak ng Diyos para maging kagaya niya. Naintindihan po. Hindi tayo dapat maging kagaya lang ng tao, kundi tayo dapat maging kagaya ni Kristo. Naintindihan po. Ngayon, bago po magtapos yung 2024, ano po yung mga Christ-like attitude or Christ-like character ang na-develop po sa inyo? Meron naman po siguro. Meron po? Meron. Tama po ba? Kahit na sa maliliit na paraan, patuloy nating sinusubukan na umibig ng kagaya ni Kristo, pagpakumbaba ng kagaya ni Kristo, magsakripisyo ng kagaya ni Kristo at sumunod ng kagaya ni Kristo. Kahit na sa maliliit na paraan, ginagawa po natin ito. Pinapractice po natin ito. Kasi nga, hindi ito teorya. Ito ay experience para gawin mo o gawin natin sa ating Christian life. Ngayon, yun po yung ating dahilan o reason kung bakit kailangan natin maging Christ-like. Kasi nga, yung Ama natin ay banal, mag-ibig, lubos na pagpapakumbaba, lubos na pagsasakripisyo at lubos din siyang sumunod. Yung apat na bagay po na ito ay patuloy po nating dapat na i-work out sa Christian life natin para maging Christ-like. Hindi man natin kaya kaagad, pero ang punto dito, continuously dapat natin gawin. Naintindihan po. Para sa atin, na sanay sa makasanlibotang bagay, sanay sa pagiging makasarili, sanay sa pagiging mataas, sanay sa walang pagsasakripisyo, sanay sa pagsuway. Ngayon na bagong nilalang, kailangan natin yung lahat palitan ng karakter na kagaya ni Kristo. At para maging kagaya ni Kristo, nilagay si Apostol Pablo bilang example. Naintindihan po? Kaya sabi niya, maging tulad kayo sa akin, kagaya ko kay Kristo. Ako, sumusunod din kay Kristo, sabi niya. Kaya, sumunod din tayo lahat kung paano ako sumusunod kay Kristo. Umibig ako para na maging kagaya ni Kristo. Nagsakripisyo at nagpakumbaba na kagaya ni Kristo. Kaya sama-sama tayong gumawa na maging kagaya ni Kristo. Yun po yung meaning ng verse po na ito. Pero nga, hindi man ito instant, pero kailangan natin i-work out sa Christian life natin. At yung Diyos, nandito siya para tulungan tayo. Ito'y katangian ni Kristo. Ito'y katangian ng Diyos. Bilang isang nilalang, bilang isang nilikha, meron ba tayong kakayahan na maging kagaya ng Diyos? Imaginin po ninyo, yung isang isang bagay na na-create lang, pwede ba siya maging kagaya ng creator? Hindi. Hindi niya kaya. Kasi nga, magkaiba yung kanilang pagkakakilanlan. Magkaiba yung kanilang identity. Tama po ba? Tayo ay nilalang lang. At merong sa ating lumalang. Kung sa atin lang, wala tayong kakayahan para maging kagaya ng lumalang sa atin. Tama? Kaya nga, nandito yung Biblia, nandito yung Espiritu Santo para tulungan tayo na maging kagaya ni Kristo. Naintindihan po. Kaya napakahalaga para sa atin ang dalawang bagay na ito. Yung salita at yung Espiritu Santo. Tignan po natin ito. 2 Pedro chapter 1. Kalawang Pedro, chapter 1, verse 3 hanggang 4. Ikalawang Pedro, chapter 1, verse 3 hanggang 4. Kung nakita na po, babasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ipagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kalawalatian at kabutihan.
Kayo niya ay pinagkaloob sa atin ng kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. So yung Diyos, tumutulong siya sa atin. Paano po? Nagbigay siya ng lahat ng bagay na kailangan natin sa buhay, Christian life, at pagiging maka-Diyos, pagiging Christ-like. Naintindihan po? Yes, yung Diyos, may kakayahan siya na ibigay yung mga bagay physically para sa kahit dun sa mga hindi ligtas. Pero ano po yung dalawang bagay na ibinigay niya para sa mga naligtas? Lahat ng kailangan sa buhay, spiritually, at pagiging maka-Diyos. Naintindihan po? Ano po yung isa sa mga bagay na ibinigay niya sa atin para naman sa ating pamumuhay bilang anak ng Diyos at pagiging maka-Diyos? Una, yung Biblia. Naintindihan po? Paano tayo maging Christ-like kung wala naman tayong isang instruction para maging Christ-like? Tama? Si Apostol Pablo, wala na. Paano natin siya mai-imitate? Tama ba? Pero sa pamamagitan ng Biblia, inilagay dito. Sinulat ng Diyos para sa mga future brothers and sisters na magiging kagaya ni Kristo. Naintindihan po? Kaya napakahalaga para sa atin ang Biblia. Para maging Christ-like or magkaroon ng Christ-like character, nandito yung Biblia. Sabi dito, ang lahat ng bagay na kailangan sa buhay at pagiging maka-Diyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. So, paano natin mahigit pang makikilala yung Diyos? Hindi naman siya nagpapakita sa TV. Tama ba? Wala naman siyang video sa YouTube. Paano natin siya mas higit na makikilala? Sa pamamagitan ng Biblia. Naintindihan po. Para saan? Para sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Lahat ng ginagawa natin ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Naintindihan po. Meron pong isang tanong na naitanong sa amin noon. Yung Diyos, may kaluwalhatian siya, tama po ba? Kulang ba yung kaluwalhatian niya? Kaya nga, tayo ngayon, nagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Di ba? May naririnig natin, di ba? Ito'y ginagawa ko para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito'y binibigay ko para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung Diyos ba? Kulang sa kaluwalhatian? Hindi po, kompleto na yung kaluwalhatian niya. Pero bakit natin ginagawa yung mga bagay para sa ikaluwalhati niya? Bakit po? Kung sapat naman pala yung kaluwalhatian niya, 100% na yung kaluwalhatian niya, pero bakit tayo gumagawa ng mga bagay para sa ikaluwalhati niya? Gaya nga sabi sa 1 Corinto chapter 10 verse 31, di ba? Lahat ng inyong ginagawa, gawin niyo para sa ikaluwalhati ng Diyos. Bakit kailangan yun? Kung puno naman pala or kompleto na yung kaluwalhatian ng Diyos. Bakit po? Yung kaluwalhatian na yun, na binibigay natin sa Kanya, yes, hindi yun kadagdag o hindi yun dumadagdag sa kaluwalhatian niya. Yung kaluwalhatian na binibigay natin ay para luwalhatiin din yung ating sarili. Bakit? Tayo'y Kanyang mga anak. Kung siya may kaluwalhatian, dapat tayo rin may kaluwalhatian. Pero paano natin magagawa yun? Gawin natin yung mga bagay na sinasabi ng Biblia para makapagbigay kaluwalhatian sa Diyos. Naintindihan po? Tayo rin yung naluluwalhati kung ginagawa natin yung mga bagay na may makapagluluwalhati sa Diyos. Naintindihan po? Halimbawa sa pagsunod, ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Pagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Tama po ba? Sa pagsunod, ano namang pakinabang nito sa atin? Sabi sa Biblia, tayo rin ay magkakaroon ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagsunod. Tama po ba? Tama po ba? So, tayo rin ay naluluwalhati or nabibuild up or nag-i-increase yung kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagsunod. Naintindihan po? Kaya nga, yes, kahit na yung Diyos, puno na yung kaluwalhatian niya, pero ginagawa natin yung mga kaluwalhatian na yun para sa Kanya at para na rin sa atin. Naintindihan po? Bakit? Tayo ay nabubuhay para maging kagaya ni Kristo. May kaluwalhatian siya, pero ako wala.
Pero para ako magkaluwalhatian, gagawin ko yung mga bagay na makapagbibigay luwalhati sa Kanya. Para ako rin ay maging maluwalhati pagdating ng panahon. Pag dumating siya, meron siyang kaluwalhatian na ibibigay sa atin. Tama po ba? Magiging perfect yung kaluwalhatian natin. Ngayon, physically, baliwala tayo dito sa sanlibutan. Pero pag dumating si Jesus, kapag sa ikalawa niyang pagdating, makikilala ng lahat ng tao kung gaano kaluwalhati yung church. Na-imagine niyo na po yun na magkakaroon ng kaluwalhatian yung church? Lahat ng naligtas, lahat ng napatawad sa lahat ng kanilang mga kasalanan, nananampalataya sa dugo ng Panginoong Jesucristo, naging kabahagi ng church. Tama po ba? Pag dumating si Jesucristo, yung church ay luluwalhatiin din. Tama po ba? Ngayon, parang baliwala tayo sa sanlibutan. Nagre-renta sa isang building na luma, tapos naghahanap lang ng mapaparkingan dito sa mundong ito. Tumitira sa mga hindi naman sobrang maayos na bahay. Pero pagdating ng kaluwalhatian ng Diyos, pag dumating yung kaluwalhatian ng Diyos sa atin, makikilala na lahat. Yun yung kaluwalhatian ng Diyos. Yun yung church. Sa ngayon, hindi pa nila tayo nare-recognize. Pero darating yung time. Kapag yung kaluwalhatian ni Jesus ay nahayag, yung kaluwalhatian din natin ay mahayag. Naintindihan po. Sa ngayon, wala pa. Kaya konting tiis lang. Kahit baliwalain tayo dito sa mundo, kahit hindi tayo binibigyang halaga or value, sa harapan ng Diyos, tayo ay very valuable. Sapat na yun. Naintindihan po. Kaya para maibigay sa atin yung kaluwalhatian na para din sa atin, ibinigay niya yung Biblia. Naintindihan po. At para sa naman yung Biblia, paano natin makukuha ng masigit pa yung kaluwalhatian na ibinibigay ng Diyos? Sabi dito sa verse 4, gayon niya ipinagkaloob sa atin ng kanyang mahalaga at dakilang pangako. Ito po yung Bible. Upang, para saan daw? Sa pamamagitan ng mga ito, ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masasamang pagnanasa. So yes, may kaluwalhatian tayo bilang anak ng Diyos. Pero para ma-practice natin yung kaluwalhatian na meron tayo bilang anak ng Diyos, ibinigay niya yung Biblia. At para saan? Para makaiwas sa mga kabulukan ng mundong ito, ng sanlibutang mundong ito. Kaya yung church, ibig sabihin, separated. People na inihiwalay. Mga tao na inihiwalay sa masama at makasalanang mundong ito. Yun po yung church. Naintindihan po. Yun po tayo. Ngayon, bilang mga inihiwalay, bilang kabahagi ng iglesia, ibinigay niya yung Biblia para sa atin, para sundin, para gabayan, or i-guide. At ano pa yung isa? Para makatakas tayo sa kabulukan na nasa sanlibutan. Kaya nga, napakaganda ng Biblia para sa atin. Sabi nga ng isang kilalang tao sa Kristyanismo, kapag ikaw ay napalapit dito, mapapalayo ka sa sanlibutan. Mapapalayo ka sa kasalanan. Pero kapag naman ikaw ay napapalayo dito, mapapalapit ka sa kasalanan, mapapalapit ka sa sanlibutan. Tama po ba? Na-experience nyo na po ba? Totoo po yung salita na yun. Tama po ba? Kapag palagi ka nagiging malapit sa Biblia, malayo ka sa kasalanan. Tama po ba? Pero kapag nalalayo ka sa Biblia, saan ka napapalapit? Kasalanan. Tama po ba? Kaya personally experience, kapag medyo hindi na nakakapagbasa, hindi na nakakapakinig, hindi na nakapagbulay-bulay, at dami kong kasalanan nagagawa. Tama ba? Ako lang ba? Kaya yun yung kahalagaan kung bakit natin kailangan maging malapit palagi sa Biblia. Para maingatan natin yung sarili natin mula sa kasalanan. Bakit? Inilalayo tayo nito sa kabulukan ng sanlibutan. Tama po ba? Pansin po ninyo, kapag ikaw ay naging malapit sa sanlibutan, kung ano yung trending sa sanlibutan, alam mo. Tama ba? Pero kapag ikaw ay napapalapit sa Biblia, yung trending sa sanlibutan, wala kang pakialam. Tama ba? Kaya saan pong gusto ninyo? Trending sa sanlibutan? O trending sa Biblia?
Ano yung trending ngayon sa Biblia? Kala ko ba? Kala ko po, alam po ninyo yung trending sa Biblia. Napakarami, di ba? So yes, merong mga bagay na sanlibutan at merong mga bagay na espiritual. Saan tayo dapat? Doon tayo sa side ng espiritual. Naintindihan po. At para magawa nating iwasan yung kabulukan ng sanlibutan, nandito yung Biblia. At para ma-continuous natin, maiwasan yung kabulukan ng sanlibutan, disiplinahin din natin yung ating sarili sa harapan ng words of God. Naintindihan po. Kaya nga, nabanggit ko po kanina, yung pagiging disiplinado sa words of God. Naintindihan po. Yun po yung magandang training para sa atin. Yes, hindi tayo sanay na basahin itong aklat na ito. Hindi tayo sanay na unawain kung ano yung mga nakalagay dito. Pero yung Diyos, tinutulungan tayo. Nandito yung Holy Spirit, nandito yung church, nandito yung brothers and sisters. Para patuloy tayong gabayan, para matuto na makaiwas or makatakas sa mga kabulukan ng sanlibutan. Naintindihan po. Kaya as much as tayo yung nagiging isa or palagi tayo nagtitipon-tipon, malaki po itong chance para makaiwas sa mga kabulukan ng sanlibutan. Naintindihan po. Kaya kung paanong yung Diyos ay nagnanais na tayo makaiwas sa kabulukan ng sanlibutan, dapat tayo rin. Naintindihan po. Sabi nga dito, kabulukan ng sanlibutan. Nakikita niyo po ba na yung mundo natin ay pabulok ng pabulok? So anong gagawin natin? Lumapit o umiwas? Sorry, pero naamoy niyo na po kung ano yung amoy ng bulok? Kahit nga yung konting pagkain lang, yung mga leftover, maiwalan natin ng ilang araw. Iba na yung amoy, di ba? Tapos ano pong mangyayari? Pag hindi siya kagad tinapon, ano pong mangyayari sa kanya? Mabubulok, tapos ano pong kasunod? Uurin. Tama po ba? Kadiri, no? Na-imagine niyo po ba kung gaano kabulok itong mundo na ito? Same din po. Kung paano tayo na susuklam sa mga bulok materially dito sa sanlibutan, actually itong mundo po natin ay pabulok ng pabulok. Kaya nga, nais ng Diyos na iiwas tayo sa kabulukan ng mundo. Paano? Sa pamamagitan ng Biblia. Naintindihan po. Kaya napakagandang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos ito sa atin. Ayaw niya na tayo ng mga pinabanal, tayo ng mga nilinis, tayo ng mga inaring ganap na makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Iniiwas niya sa mga kabulukan ng sanlibutan. Minsan, nakikita ko po yung ganitong eksena kapag yung mga nanay at yung kanilang anak nasa park. Ano pong kadalasang linya ng mga nanay or mga magulang kapag nasa labas sila kasama yung kanilang mga anak? Huwag malikot. Ano pa? Lalayo. Ano pa? Huwag kang pupunta sa marumi. Tama ba? Nasabihan na po ba tayo ng ganun nung kabataan pa tayo? Yes, gusto nila tayo paglaruin. Gusto nila tayong mag-explore. Pero pagdating sa madumi, ayaw nila. Tama ba? Meron po bang magulang na gusto yung kanilang mga anak na magtampisaw sa basurahan? Meron po ba? Wala. Same din sa Diyos. Ikaw malinis ka. Huwag kang pupunta sa marumi. Para makaiwas ka sa karumihan, huwag kang aalis sa tabi ko. Tama po ba? Bakit? Yung nanay, alam niya na mayroong karumihan sa paligid. Iiwas siya doon.
Pero yung bata, wala naman siyang kaagad na kaisipan na marumi pala yun at hindi pala yung dapat laruan. Tama ba? So, nandito yung Diyos para tulungan tayo na iiwas dun sa mga lugar na marurumihan tayo. Marurumihan yung ating katawan, marurumihan yung ating kaluluwa, marurumihan yung ating espiritu. Kaya sabi sa Thessalonica, di ba? Yung katawan ay yung espiritu, yung kaluluwa at katawan, ingatan natin ng buo. Bakit? Yung mundo ay kabulukan. Tama po ba? Itong tatlong bagay na ito ay dapat natin ingatan mula sa kabulukan ng sanlibutan. Naintindihan po. Last time, napag-aralan po natin sa Christian Living Seminar, meron tatlong marumi na kailangan natin iwasan dito sa sanlibutan. Ano po yun? Pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, pagmamataas sa buhay. Yun po yung kabulukan ng sanlibutan. Yung sanlibutan, lagi niyang ipinapakita yung mga pagnanasa ng laman. Tama po ba? Nade-develop pa nga eh. Dumadami pa nga eh. Ganun din, yung pagnanasa ng mata. Ang dami nilang pinapakita na magaganda sa atin. Tama po ba? Uy, tignan nyo to, bago to. Dami niya pinapakita itong sanlibutan na kabulukan para sa atin. At ano pa, yung isa sa pinaka dapat natin ingatan yung sarili natin mula sa kabulukan, yung pagmamataas dito sa sanlibutan. Naintindihan po. Bakit? Bakit kasali yung pagmamataas sa buhay na karumihan ng sanlibutan? Dahil itong mundo na ito, sinasana yung mga tao na maging mapagmalaki. Tama po ba? Kahit bata pa lang eh. Meron ba mga magulang na habang bata pa lang sila, habang bata pa lang yung mga anak nila, hindi pa tinuturuan na, anak, sana magkaroon ka ng mataas na grade ha, magbutihin mo. Meron po bang magulang na sasabihin yung salungat dun sa bagay na yun, anak, kahit bagsak, okay lang. Meron po ba? Habang bata pa lang, kinukondisyon na sila na maging mapagmataas. Tama po ba? Kahit sa maliit na paraan, natututunan ng mga tao sa paglaki nila. Sa kumpanya na nga lang eh. Ano yung goal ng mga empleyado? Ma-promote. Pag na-promote na, anong sunod? Pa-promote ulit. Tama ba? Para maabot nila yung antas ng pagmamataas na makapagsasatisfy sa puso nila. Kaso nga lang, yung puso natin, walang pagiging kontento. Kaya yung mga tao, patuloy pa rin nilang ini-aim yung pagiging mapagmataas. Naintindihan po? Kaya yung tatlong bagay na yun, iwasan po natin. Naintindihan? Para maiwasan natin, nandito po yung mga tao sa Biblia na umiwas din sa kabulukan ng sanlibutan, pagnanasa ng mata, pagnanasa ng laman, at pagmamataas sa buhay. Isa na po example doon, si Apostol Pablo. Naintindihan po? Kaya nga, nung si Apostol Pablo nabubuhay, sinikap niya na maging kagaya ni Jesucristo, hindi kagaya ng mga tao dito sa sanlibutan. Ngayon po, maganda naman, syempre alam naman natin na yung fashion, yung technology, yung kahit na yung pagkain, parang nag-evolve or nag-i-increase, di ba? Hindi ko malaman sa pagpasok ng 2023 or after pandemic, yung mga suotan ng mga tao hindi na kagaya ng dati. Ano yung isang fashion na inadapt ng Pilipinas? Ano po? Korean. Tama po ba? Wala naman tayong idea dati sa Korean, di ba? Yes, alam natin na may Korea. South Korea, North Korea, ganyan. Pero yung lifestyle, yung kultura, kahit na yung fashion, at kung anong trending sa kanila, alam na natin. Bakit? Kasi itong mundo na ito, nais niya na maging mga tao tayo ng mundo. Hindi tao ng langlangit. Yun po yung ginagawa nitong mundo na ito. Kaya nga siya kabulukan.
Yung mga tao, yes, dito naligtas tayo. Dito sa mundo na may kabulukan. Pero itong mundo na ito ay patuloy tayong binabalik sa mga kinagisnan nating kabulukan. Tama po ba? Yan. Ito maganda to, fashion to. Pagkain, yung entertainment, patuloy tayong binabalik. Tama po ba? Kaya yung, halimbawa, yung fashion. Dati kapag lumabas ka dyan sa kalsada, wala ka masyado nakikita or napakabihira na yung mga suot ng mga tao or kahit na yung babae, konti lang yung skin na pinapakita. Pero ngayon, pag sinabi mong, ano ba yan? Ang laswa naman ng suot mo. Ikaw po yung magagagalitan eh. Tama ba? Napaka-judgmental nyo. Gusto lang namin na-express ang side namin, yung pagiging fashionista namin. Bakit? Kasi tao sila ng sanlibutan. Kaya ganun yung suot nila. Tama ba? Ngayon, tayo po, bilang mga Kristiyano, maging kagaya ba ng suotan, ng pag-iisip, pagsasalita ng mga tao na taga-sanlibutan? Hindi na dapat. Yes, maririnig natin. Makikita natin. Mapag-aaralan natin. Pero, bilang isang naligtas, kung ikaw ay naligtas, yung pagiging kagaya ni Kristo, yung dinedevelop natin. Naintindihan po. Hindi ng sanlibutan. Naintindihan po. Yun po yung paglalaban na kailangan natin palaging tandaan. Araw-araw. Araw-araw gusto ka ng sanlibutan na maging kagaya ng mga taong sanlibutan. Pero dapat araw-araw din mong isipin na yung Diyos, patuloy kang ninanais na maging kagaya niya. Naintindihan po. Yes, wala namang problema. Hindi naman ako against sa mga ganong klaseng fashion kasi yun yung gusto nila eh. Pero ngayon naligtas na ako. Nakita ko yung mga bagay na hindi ko na dapat ginagawa. Hindi ko na dapat na iniisip. Kasi nga, ako ay kabilang sa sambahay ng langit. Naintindihan po. Last time, ewan ko kung lahat po ay nakapakinig ng Christian Living Seminar. Pero po meron pong illustration si Pastor Kim. Kung ikaw ay pupunta ng USA, may ticket ka na, may visa ka na, meron ka ng schedule sa flight, pupunta sa USA, doon ka natitira. Yung mga gamit mo na ginamit mo dito sa sanlibutan, o dito sa Pilipinas, anong gagawin mo? Dadalhin mo? Yung mga kinagisnan mo, yung kinasanayan mo sa kultura ng Pilipinas, madadala mo sa kultura ng USA? Kultura ng USA yun eh. Naintindihan po. Same din. Kung ako ay isang tao na kabilang sa mamamayan ng langit, yung way of thinking, way of speaking, at kung paano ako kumikilos, ay dapat maging kagaya ng mga taong taga-langit. Naintindihan po. Kaya po, pag-ibig, pagpapakumbaba, sakripisyo, yung bunga ng Espiritu Santo, yun po yung patuloy natin dinedevelop. Naintindihan po. Kasi nga tayo ay taong taga-langit. Hindi na tayo bilang dito sa sanlibutan. Tayo po ay mga tao na kabilang sa mamamayan ng langit. Kaya yung paghahanda na ginagawa natin dito sa sanlibutan ay paghahanda para sa langit. Naintindihan po. Practice. Disiplina. Kasi nga, yun yung gagawin natin dun sa kabila. Naintindihan po. Kaya, si Apostol Pablo, yung pag-ibig niya, kung paano niya inibig yung mga umalipos sa kanya, yung mga Hudyo, dinevelop niya yung kung paano yung pag-ibig ni Kristo. Tignan po natin ito. Unang Korinto chapter 9. Maganda po ito example
ng pag-ibig ni Apostol Pablo para sa mga hindi ligtas. Unang Korinto, chapter 9, verse 22. Basahin po natin. Unang Korinto, chapter 9, verse 22, 3 to 1. Sa mahihina, ako'y naging mahina upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan ay makapagligtas ako ng ilan. So, si Apostol Pablo, yes, isa po siyang Hudyo. Pero at the same time, meron siyang Roman citizenship. Kahit na siya ay Hudyo at siya ay isang Roman citizenship, nakibagay siya sa lahat. Magkaiba yung kultura ng dalawa na yun. Tama po ba? Pero nakibagay siya sa lahat. Para saan? Ano yung goal niya? Makapagligtas ng ilan. Grabe po yung pag-ibig niya para sa lahat. Tama po ba? Kung siya ay naging side lang ng mga Hudyo, dito yung side lang siya. Ito lang yung evangelist niya. Tama? Dito lang siya maikibagay, kumbaga. Pero sabi dito, sa mahina, naging mahina siya. Sabi dito, para saan? Upang mahikayat ko mahina. Sa lahat ng bagay na ibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan ay makipagligtas ako ng ilan. Grabe po yung dedication niya para sa pagliligtas ng mga ligaw ng kaluluwa. Yung dedication, nanggagaling po yun sa pag-ibig. Dinededicate mo yung sarili mo para sa isang tao. Tama po ba? Kung mahal mo yung tao na yun at talagang mahal na mahal mo, ibinibigay mo yung sarili mo para sa kanya. Tama po ba? Same din po kay Apostol Pablo. Inibig niya yung Hudyo, inibig niya yung Romano, inibig niya yung mga tao sa lahat. Sabi dito, ginawa sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao. Naging mahina siya. Yung mga tao na matalino, yes, ipinakita din niya yung katalinuhan niya. Hindi naman ibig sabihin na kapag may makasalanan, makikibagay ako sa gawain nila na makasalanan para mailigtas ko sila. Hindi po ganun. Sa mahihina, sa mga kulang, sa mga wala, ibinaba ni Apostol Pablo yung kanyang sarili. Kasi nga, napakalaki ng pag-ibig niya sa kanila para lang mailigtas sila. Naintindihan po. Kaya, yung pag-ibig niya Apostol Pablo, nakagaya ni Kristo. Kagaya ni Kristo, di ba? Siya'y bumaba, naging hamak. Sabi sa Filipos chapter 2, tinanggihan niya yung pagiging maka-Diyos. Para saan? Para iligtas yung mga makasalanan. Tama po ba? Ibinaba niya yung kanyang sarili sa isang tao na sobrang baba, na dapat na mapunta sa impyerno. Sobrang yung pagpapakumbaba ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil sa napakalaki din niyang pag-ibig. Kaya kung wala kang pag-ibig, hindi ka makapagpapakumbaba. Tama ba? Kung wala kang pagpapakumbaba, hindi ka magsasakripisyo para sa iba. At kung wala kang pagsasakripisyo, hindi ka susunod. Kaya, yung topic po natin sa Christian Living Seminar, ang main topic, pag-ibig sa Diyos ng buong puso. Anong kasunod? Pag-ibig sa kapwa. Tama po ba? Pag-ibig. Kasi yung pinakadakila sa lahat, sabi sa Biblia. Kaya, yung pag-ibig ni Apostol Pablo ay sobrang laki para sa mga hindi ligtas. Nakibagay siya para lang iligtas sila. Naintindihan po. Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 10. Tingnan po natin ito. Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 10. Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 10. Kung nakita na po, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kalawalatiang walang hanggan. Sino po yung ditong tinutukoy ng mga hinirang? Yung mga Hudyo. Yung mga Hudyo, tiniis niya lahat ng bagay
dahil sa mga alipusta ng mga Hudyo, yung hindi maniniwala sa kanya, kahit na yung mga brothers and sisters, pinagdududahan siya ng pagiging apostol. Lahat yung tiniis niya. Para saan? Para ma-evangelize sila. Para ma-evangelize sila. Yun po yung pag-ibig ni Apostol Pablo. Naintindihan po. At ito rin po yung pag-ibig na dapat nating dinedevelop sa puso natin. Yes, sabi ng Diyos, umayo tayo hanggang sa kadulo-dulo ang bahagi ng lupa para evangelize sila. Tama? Pero bago ka muna pumunta doon sa pinakamalayong bahagi ng lupa, mag-umpisa ka sa simula. Mag-umpisa ka sa malapit. Yes, gusto mo nga ma-evangelize yung malalayo. Eh doon sa malalapit, gusto mo ba? Sinisikap mo rin ba? Nag-e-effort ka rin ba? Kailangan po natin na ma-develop yung napakalaking pag-ibig sa mga kaluluwa ng mga nasa paligid sa atin. Yes, kahit na alam natin na talagang matigas yung ulo nila, talagang sumusuway sila, talagang hindi maganda yung pakikitungo natin, hindi maganda yung pakikitungo nila sa atin, pero wag natin kakalimutan yung pag-ibig ni Kristo. Sila rin iniligtas. Hindi pangalan nila alam. Yun yung mission natin. Ipaalam sa kanila. Yes, naipaalam na natin. Tapos na ba? Naipaalam na natin, di naman sila naligtas. Kaya tuloy-tuloy dapat natin ibigay o ipakita yung pag-ibig natin sa kanila. Huwag hihintuan. Naintindihan po. Imagine po ninyo, yung mga tao nag-evangelize sa inyo, kung huminto, kasi matigas ulo natin dati, di ba? Tayo rin, matigas yung puso. Ayaw natin paniwalaan yung sinasabi ng nag-i-invite sa atin. Kung tumigil siya, nasaan ka kaya? Sigurado wala ka dito. Tama ba? Pero sila nagtiis, nagpray, at patuloy na nagpatuloy sa kanilang Christian life. Kaya lahat ng against na sinabi natin sa kanila, tiniis nila. Okay. Ganun kanya kamahal. Ayaw kanya mapahamak sa impyerno. Hindi ka lang naman in-invite para maging bahagi dito sa Santa Rosa Church, di ba? Gusto kanya na makasama sa langit magpakailanman. Bakit? Yun yung pag-ibig niya para sa'yo. Hindi lang para maging member o kaya makasama sa activities, ganyan. Mag-present, mamaya, ganyan. Hindi po. Makasama ka sa langit ng magpakailanman. Yun po yung pag-ibig na nais na ng Diyos na matutunan natin. Regardless kung sino mang tao, regardless kung ano man yung attitude nila, ano man yung response nila, gawin natin yung part natin. Tulungan sila. Ipakita yung pag-ibig sa kanila. Naintindihan po. Sabi sa Biblia, kung tayo nagmamahalan sa isa't isa, may kilala ng ibang tao na tayo alagad ng Diyos. Kaya yung pag-ibig ay napakahalaga. Atras po tayo ulit, 2 Korinto, chapter 5, verse 14. 2 Korinto, chapter 5, verse 14, sabi rin po ito ni Apostol Pablo. Kaya natiis ni Apostol Pablo yung mga pangalipusta, mga hindi magagandang pakikitungo sa kanya. Kasi nga, sabi dito, 2 Korinto, chapter 5, verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang pag-ibig ni Kristo ang umihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Kaya nagawa ni Apostol Pablo na umibig ng malaki sa mga hinirang, sa mga Hudyo, at sa mga Grego. Bakit? Ano yung nag-motivate sa kanya? Ano yung naghihimok sa kanya? Yung pag-ibig din ni Kristo. Naintindihan po. Yung pag-ibig ni Kristo ang nagbibigay sa atin ng motivation na next time, itatry ko ulit siyang i-evangelize. Tama ba? Meron tayong ganong klaseng mind, di ba? Na ayun, para hindi yata masyadong maganda yung time. Parang hindi siya nagre-response o hindi good response yung pinapakita niya sa invitation ko sa Bible seminar. Pero sige, next time, i-invite ko ulit siya.
Yung ganitong klaseng pag-iisip ay lumalabas dahil nga hinihimok tayo ng pag-ibig ni Kristo. Okay lang yun, anak, huwag ka mag-alala. Next time, pag-pray pa natin siya, tulungan natin siya para ma-save siya. Kaya nagkakaroon tayo ng panunumbalik ng ating puso na magpatuloy pa ulit. Kasi nga dahil sa pag-ibig ni Kristo. Si Apostol Pablo, tiniis niya lahat. Bakit? Ang nagmo-motivate sa kanya ay pag-ibig din ni Kristo. Meron naman po sigurong pag-ibig ni Kristo, brothers and sisters. Meron o wala? Meron. Yan po yung mag-motivate sa inyo, sa atin, na magpatuloy hanggang uli. Merong dalawang mag-asawa. Kahit na yung asawa niya na lalaki, sobrang tigas ng ulo. Pasaway, lagi naglalasing. Talagang hindi siya ideal husband, kumbaga. Talagang salungat doon sa pinagpipray ng babae noon. Pero naging mag-asawa na sila, yun na yung ipinapakitang attitude ng asawa niya. Pero sabi ng babae, inibig ko siya, hindi lang dahil maayos siya. Inibig ko siya kahit na dun sa pinakamababang pagkatao na meron siya. Yun po yung isa sa pinakamalaking example ng pag-ibig sa atin. Imagine po ninyo, kung yung Diyos, pinili lang niya yung mga maliligtas, baka hindi tayo kasali dun. Tama ba? Meron bang isang attitude tayo na magka-qualify para sa pag-ibig ng Diyos? Wala. Lahat tayo panggatong sa impyerno. Pasensya na, pero yun tayo dati. Tama ba? Pero dahil sa napakaling pag-ibig ng Diyos, kahit na ang tingin niya sa atin uod, bulati, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, lahat yun napalitan. Naintindihan po. Kaya, kung tayo ay may pag-ibig ng kagaya ni Kristo at ipapractice natin ito para ibigin din yung iba, tayo yung pinakamapalad sa lahat. Naintindihan po. Yes. Wala man tayo ng material, pero kung ikaw ay punong-puno ng pag-ibig na kagaya ni Kristo, ikaw ay pinakamayaman sa lahat. Naintindihan po. Pero sa ngayon, kulang pa tayo sa pag-ibig ni Kristo. Tama po ba? Yes, meron. Pero kulang pa para ipakita sa iba. Kaya sana, practicein natin. Kung bibigyan tayo ng Diyos ng higit pang pagkakataon sa 2025, practicein natin yung pag-ibig na kagaya ni Kristo. Kung paano si Apostol Pablo, inibig niya lahat, tiniis niya lahat para lang mailigtas sila, gawin din natin. Naintindihan po. Next. Si Apostol Pablo, natuto din siya na pagpapakumbabaan ng kagaya ni Kristo. Kaya nga, ang dami niyang tiniis eh. Ibinaba niya yung kanyang sarili para sa mga brothers and sisters, sa church, at dun sa mga gusto niya pang iligtas. Na patuloy siya nagpakumbaba. Tingnan po natin ito. Unang Thessalonica, chapter 2, verse 2. Unang Thessalonica, chapter 2, verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Bagaman, nagdusa na kami at inalipusta sa Filipos, tulad ng inyong nalalaman, ay naglakas loob kami sa ating Diyos upang ipahayag sa inyo ang Ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng napakalaking pagsalungat. So sa Filipos daw, sa umpisa, yung mga Filipos, hindi pa sila ligtas, meron din silang pag-aalipusta kay Apostol Pablo. Meron din silang pag-uusig sa nangangaral ng Ebanghelyo. Tapos sabi dyan, napakalaking pagsalungat. Hindi po simpleng persecution lang. Sobrang laki na pagsasalungat sa nangangaral ng Ebanghelyo. Pero, anong sabi dito? Bagaman nagdusa na kami at inalipusta sa Filipos, tulad ng inyong nalalaman, ay naglakas loob kami sa ating Diyos upang ipahayag sa inyo ang Ebanghelyo ng Diyos. Kaya, nagkaroon ng Thessalonica, brothers and sisters. Naintindihan po.
Yung mga nauna po dito sa church, lalo na po sa Kalawan, ito pong Santa Rosa ay mission branch ng Kalawan. Tama po ba? Yung umpisa ng pag-evangelize dito sa Santa Rosa region o sa Santa Rosa na mga tao na unang in-invite, napakalaki ng pagsalungat. Tama po ba? Napakalaki rin ng pag-aalipusta. Napakahirap ng sitwasyon. Imagine po ninyo, ang layo-layo nung Kalawan, papunta po dito. Yung sitwasyon, yung tao, kahit na yung mismong mga brothers and sisters. Pero, anong sabi dito? Sila ay naglakas ng loob sa Diyos upang ipahayag sa inyo ang Ebanghelyo. Bakit? Kasi nga, meron silang humbleness sa puso nila. Hindi sila maglalakas ng loob na mag-evangelize pa ng higit kung natatalo na kagad sila ng mga persecution. Imagine po ninyo yung time ni Apostle Pablo noong nag-evangelize pa lang siya sa time po na ito. Maraming mga, kahit po yung mga apostol, merong doubt. Nagdududa sila kung paano naging apostol si Apostle Pablo. Talaga ba? Nagpakita sa iyo yung Diyos? Hindi mo naman siya nakasama. Paano ka naging apostol ni Kristo? Meron mga pagsalungat kay Apostol Pablo kahit na sa mga brothers and sisters. Pero hindi niya yun masyadong pinagtuunan ng pansin. Kundi ang pinagtuunan niya ng pansin ay yung ipangaral ng Ebanghelyo. Kailangan ba ng confirmation ng ibang tao bago tayo mag-evangelize? Hindi po. Yun po yung kusang loob na lumalabas sa atin o lumabas sa atin kasi nga naligtas sa tayo. Naintindihan po. Kaya sabihin mo ng tao na, ay, parang hindi maganda itong lugar na ito para mag-evangelize, walang problema. Huwag tayong ma-discourage kaagad. Dito yung magandang time para puntahan yung mga brothers and sisters. Okay lang yun, huwag kayong ma-discourage. Kundi magkaroon pa tayo ng higit pang lakas ng loob at patuloy na ibaba yung ating sarili para mas marami pang tao tayo na matulungan. Kagaya ni Apostol Pablo. Kung si Apostol Pablo, nilabanan niya yung mga taga-Pilipos noon. Ayaw nyo, ha? Paano masisave yung mga taga-Thessalonica brothers and sisters? Tama po ba? Dahil sa pagpapakumbaba ni Apostol Pablo, maraming mga brothers and sisters yung naipanganak na muli. Ito rin po ay katangian ng Panginoong Jesucristo. Sabi sa Biblia, siya yung butil na nahulog dito sa lupa. Hindi lang siya basta nahulog, siya ay namatay. Nung namatay yung butil na yun, ng buhay, yung kaligtasan, ano po nangyari? Nagbunga ng marami. Kaya kung wala tayong pagpapakumbaba, wala tayong pag-ibig sa ibang brothers and sisters, ihahayaan na natin sila, di rin sila lalago. Di natin sila matutulungan. Naintindihan? At isa pong magandang paraan para matuto yung ibang brothers and sisters sa atin, maging good example. Tama po ba? Sa verbally, pagtuturo, pag-utos, yes, hindi sa lahat ng pagkakataon may matututo ng ganun. Pero isang paraan para matuto yung ibang brothers and sisters sa kung paano kumikilos sa church, kung paano kumikilos sa loob ng iglesia, or kahit na sa labas, ay maging mabuti kang halimbawa. Experience po namin, marami po mga bagong brothers and sisters noon sa church na pinanggalingan namin. Sinimulan namin. Pero walang nagtuturo sa kanila na maglinis ng CR. Hindi yun nababanggit sa sermon. Yes, tinuturo na magsakripisyo para sa church. Pero hindi sila tinuturuan. Na ikaw, sister, ayun, naligtas ka na, tulungan mo maglinis ng CR. Walang ganun. Pero eventually, yung mga brothers and sisters na newly saved, natuto po sila na maglinis ng kahit na yung maduduming parte sa church. Paano? Dahil po nakita nila na mayroong good example sa iba. Kaya yung kasabihan, totoo talaga eh.
Kung ano nakikita ng bata, ginagaya niya sa matanda. Tama po ba? Kung yung matanda nagpakita ng mabuti, gagayahin ng bata. Pero kapag yung matanda nagpakita ng hindi magaganda, magagaspang na pag-uugali, ano pong matututunan ng mga bata? Magiging magaspang din sila. Tama? Kaya dito po sa loob ng church, ito rin po yung isa sa dapat natin maging, bukod sa maging kagaya ni Kristo, dapat maging good example ako dito sa church. Kaya po ba? Oh, walang sumagot. Hindi lang po dapat yung mga leaders, Sila rin po ay isa sa dapat na maging good example dito po sa church. Ako rin po, kailangan ko rin po maging good example dito po sa loob ng church. Kaya, hindi ko po kayo tuturuan kung paano maglinis ng CR. Pero kung gusto po niyo matuto, samahan niyo po ako. Samahan niyo po yung iba. Samahan niyo po yung mga brothers and sisters na may willing heart para sa church. Saan nila kayo matututo? Meron po akong napanood na isang parang animation or advertisement. Meron pong slogan doon or merong isang message. Sabi doon, be careful who you follow. Yung eksena po doon, meron pong dalawang bangin. Tapos nandito yung mga tao, nandito yung kabila, tapos sa gitna may bangin. Yung una na tao doon sa pila, nagpahulog siya. Tapos yung sumunod, yung pangalawa, sabi ko, ano nangyari? Nagtaka siya. Pero dahil nga nandun sila sa sitwasyon na yon, sumunod siya. Nagpahulog din siya. Tapos ang dami nang nahulog. Tapos mayroong isang tao dun sa pila na para makatawid siya dun sa kabilang cliff, naglagay siya ng isang daanan. So naglagay siya, nakatawid siya. Pero yung mga tao, yung nakasunod sa kanya, ayaw nila. Kaya tinanggal nila yung daanan, patuloy sila nagpahulog. Kasi yun yung sinabi, be careful who you follow. Ngayon, ano naman kinalaman nito para sa atin? Sino ba dapat sinusunod natin? Ako ba? Yung leaders ba? Yung mga nauna ba dito sa church? Sino po dapat sinusunod natin? Si Kristo lang. Tayo po ay tagasunod ni Kristo, hindi tagasunod ng tao. Tama ba? Yes, may mga magandang example ng mga naunang Kristiyano sa atin, pero sila rin ay gumagaya kung paano nabuhay si Kristo. Hindi po sila espesyal. Kaya wag na wag titingin sa tao. Wag na wag nasusunod sa tao. Yung tao po, may tendency na bumagsak. Tama po ba? Pero paano kaya kung yung isang tao na sinusunod mo talagang naging fan ka na niya, biglang bumagsak, ano po mangyayari sa'yo? Madi-disappoint ka. Sinunod ko siya. Lagi ko siyang pinipellowship. Lagi ko siyang kinakausap. Kaya nabuo lang human relationship, nakalimutan na si Kristo. Kaya dito po sa church, tayo ay followers of Christ, hindi followers of man. Ako po, balang araw, lilipas. Papapalitan, lilipat sa ibang church. Kaya wag na po kayong susunod sa akin. Wag na wag po kayong susunod sa minister. Naintindihan po? Bakit po merong rotation sa ating church? Ito po ay protection. Alam niyo po kung bakit? Yung Diyos, ayaw niya na aagawan siya ng spotlight dito sa sanlibutan. Siya lang dapat. Tama po ba? Kaso nga lang, sa tagal ng pagsasama ng mga tao sa loob ng church, lagi nila nakikita yung tao na yon. Kaya sa kanila niya sumusunod. Tapos kapag lumipat or kapag napunta sa ibang lugar, wala na yung nilook forward ko.
Nakakatamlay na sa church. Ayoko na, hindi na ganun kagana-gana. Tama ba? Kaya para maiwasan yun, may rotation. Protection po namin yun, at protection din po ninyo yun. Para hindi po kayo tumingin sa tao lang. Naintindihan po? Tayo po ay tumitingin, sumusunod kay Kristo, hindi sa tao. Followers of Christ, tandaan po natin yun, brothers and sisters. Naintindihan? Naintindihan? Ako, ayoko po kayo na maging tagasunod ko. Marami akong kainaan eh. Ayoko po yung kayo maging kagaya ko. Kaya laging tumingin kay Kristo. Sabi sa Hebreo chapter 12, pagmasdan ninyo si Kristo. Huwag yung tao, huwag yung sino man. Sige yung tao, tendency natin talaga mahina, kulang, maraming hindi sapat. Kaya palaging tingnan si Kristo. Kasi yun yung goal natin, maging Christ-like. Naintindihan po. Pansin po ninyo, di ba, pag meron po kayong minsan nagagandahan na fashion sa sanlibutan, parang bagay sa akin yun ah. Tinatry mo, tama? Tapos eventually, kinakasanayan mo na. Kaya, kung ano yung fashion ng artista na yon, nagiging fashion mo na rin. Tama ba? So, yun po yung, yun yung isa sa kabulukan ng sanlibutan. Gusto tayo maging followers lang ng tao o kaya followers ng sanlibutan. Kaya, wag na wag. Followers of Christ tayo dapat. Naintindihan po? Isa po sa magandang halimbawa dito, si Absalom. Kilala niyo po si Absalom? Si Absalom, anak po siya ni David. Kaso nga lang, si Absalom, ano ba tawag doon? Sorry sa term, pero napakasama talaga niya. Isa po sa kasamaan na ginawa niya, bukod doon sa pag-aaklas or pagpapatay, o gustong pagpapatay sa tatay niya, gusto niya na yung mga followers ni Haring David, maging followers niya. Yung mga tao na tapat kay Haring David, naglilingkod kay Haring David, yung loyalty nila ay kay Haring David, dahil nga si Haring David ay meron Diyos sa likod niya, si Absalom, hinaharang yun. Di, wag na kayo kay Haring David, sa akin na lang. Kaya po naging masamang hari si Absalom. Marami po siya naging tagasunod. Kaya yung naging tagasunod niya, gusto na rin patayin si Haring David. Kaya, yun po yung tendency na pwedeng mangyari kapag nakatingin lang sa tao. Hindi dapat nakatingin tayo sa Diyos. Naiintindihan po? Naiintindihan? So, dito po sa loob ng church, meron po mga brothers and sisters na pinapractice yung Christ-like. Hanapin niyo po sila. Sila po yung makakasama ninyo. Makakatulong sa inyo para maging Christ-like character. Naintindihan po? Kaya, dito sa magkaiba man tayo ng kinasanayan, mga level ng ating pananampalataya, pero palagi dapat maging Christ-like character. Naintindihan po? Naintindihan? Kaya ni Apostol Pablo, may pagpapakumbaba, may pag-ibig, tsaka may pagpapakumbaba. So, gusto ko pa po sana ituloy yung dalawa pang character ni Apostol Pablo, pero kulang na po ako sa time. Susunod po, itutuloy ko po ito. So, meron po siyang pagsasakripisyo na kagaya ni Kristo, tapos yung pagsunod na kagaya ni Kristo. Naintindihan po? So, sana tayo po, bago matapos yung taon, palagi natin tandaan na ako po ay tagasunod ni Kristo. Dinedevelop ko sa sarili ko ay Christ-like character, hindi human character. Naintindihan po? Kaya, tayo po yung gagawa nun, magkakasama, brothers and sisters, para maging Christ-like character. Naintindihan po? Magtutulong-tulong tayo para maabot yun. Hindi natin yun magagawa na mag-isa lang, pero magagawa natin yun na magkakasama. Yun po yung kapangyarihan ng one mind. Kaya po kanina, di ba? Kinanta po sa All Together song, being of one accord. Yun po tayo. Nagkakaiba man, pero kikilos, gagalaw, na magkakasama para maging graceful.
Tignan nyo na lang yung katawan ninyo. Napaka-graceful. Tama po ba? Kung anong sinabi ng ulo, sumusunod yung katawan. Kaya, sinabi ng ulo, lumakad, lakad. Kapag sinabi ng ulo, stop, lahat, stop. Naintindihan po. Kaya, tayo po, mga brothers and sisters, ay patuloy na i-practice or disiplinahin natin yung ating sarili para maging Christ-like character. Dahil yun po, dahil ito ay kalooban ng Diyos para sa atin, para matrain tayo bago tayo humarap sa Kanya. Tayo pong lahat tayo mukot manalangin. Banal at mahabagin naming amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Ngayon aming Ama, salamat po sa pagbibigay sa amin ng mga salita at pagre-remind sa amin kung paano kami dapat mamuhay sa inyong harapan. Bilang mga anak po ninyo, nais po namin na ma-develop ang pagiging maka-Diyos or Christ-like character sa amin habang kami nabubuhay dito sa mundo. Alam po namin na malayo pa po kami para sa katangian po na ito ni Kristo, pero pakiusap, tulungan niyo po kami, gabayan niyo po kami, at alalayan po kami hanggang sa makarating kami dito sa Christ-like character. So, lamang po kami umaasa at magtitiwala at maraming salamat po. Sa natitira po namin schedule para sa araw po na ito, para po sa All Saints Fellowship po namin, dinadalangin po namin na nawa, yung puso po namin ay patuloy po yung bigyan ng biyaya at higit pang kagalakan para po magkaroon kami ng pagnanais ng higit pa para sa pamumuhay dito sa mundong ito bilang inyong anak sa darating na 2025. Sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Maraming salamat po. Lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Salamat po.